Noong nanggapatasin ng Oktubre 2004 sa isang tahimik na bayan sa Tanay, Rizal, isang 70 anyos na mag-asawa ang naglaho na parang bula. Malinis ang kanilang bahay at walang anumang bakas ng kaguluhan. Ngunit ang mga huling taong nakakita sa kanila, musika, ay ang dalawang caregiver na araw-araw na nag-aalaga sa kanila. Ang mag-asawang Santos, sina Lolo Aurelio at Lola Corazon. Sila ay mga tubong Tanay na namuhay doon sa loob ng 50 taon. Wala silang anak, ngunit sa buong buhay nila, nakaipon sila ng 20 parsela ng lupa. Kung susumahin ang halaga, aabot ito sa mahigit 100 milyong piso. Nagsimulang humina ang kanilang kalusugan noong 2003. Si Lolo Aurelio ay hirap ng makalakad dahil sa komplikasyon ng diabetes, habang si Lola Corazon naman ay nagpapakita na ng mga unang senyales ng demensya. Sa panahong iyon, pumasok sa buhay nila ang caregiver na si Marites Cruz at 45 taong gulang. Mabait si Marites. Mula sa paghahanda ng pagkain, pagsama sa ospital, hanggang sa paglilinis ng bahay, perpekto ang kanyang serbisyo. Musika, itinuring siya ng mag-asawa na parang tunay na anak. Ilang buwan ang lumipas, ipinakilala ni Marites ang kanyang kaibigan na si Jocelyn Josie Reyes, 28 taong gulang at isa ring caregiver. Salitan silang dalawa sa pag-aalaga sa mag-asawa. Si Marites sa umaga at si Josie naman sa gabi. Napanatag ang loob ng mag-asawa, musika. Kahit wala silang anak, hindi sila nalulungkot dahil may mga mabubuting taong nakapaligid sa kanila. Ngunit noong Oktubre 2004, isang Huwebes, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang kapitbahay na laging dumadalaw sa mag-asawa ang napatigil sa tapat ng kanilang bahay. Nakakandado ang gate. Musika, kahit anong katok at tawag niya, walang sumasagot. Kakaiba ito, halos hindi umaalis ng bahay ang mag-asawa. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin. Dahil dito, ang kapitbahay ay musika, nag-report na sa pulisya. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, napakalinis ng loob ng bahay. Musika, nakahugas na ang mga pinggan at maayos ang pagkakatiklop ng mga kumot. Ang mga passbook at pera sa loob ng aparador ay hindi ginalaw. Walang anumang bakas ng krimen. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang mga pagkain sa loob ng refrigerator, musika, ay panis na lahat. Tila 1 linggo na itong hindi nabubuksan. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang dalawang caregiver, sina Marites at Josie. Iisa ang kanilang sagot. Sabi po ni Lolo at Lola, bibisita daw sila sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Mga 1 linggo daw po sila doon. Ngunit walang malapit na kamag-anak ang mag-asawa. Tanging mga malalayong pinsan na ilang dekada na nilang hindi nakakausap. Naghinala ang mga pulis. Subalit, wala silang ebidensya. Pareho at hindi nagbabago ang salaysay ng mga caregiver at walang anumang bakas ng krimen sa bahay. Naging isang misteryo ang kaso hanggang sa may kumalat na tsismis. Bigla raw nakabili ng bagong owner-type jeep ang pamilya ni Marites. Ang asawa naman ni Josie ay nakakuha raw ng puhunan para sa kanyang maliit na negosyo. Nagkataon lang ba? Mais own. Alam ng mga pulis na ang susi sa kasong ito ay nasa 2 caregiver, ngunit hindi sila makahanap ng matibay na ebidensya. Lumipas ang 1 taon, ang kaso ay nanatiling hindi nalulutas at ang mag-asawa ay hindi pa rin natatagpuan. Ngunit noong Nobyembre 2005, isang maliit na piraso ng papel ang nagbago sa lahat, isang resibo mula sa hardware. Ang mga nakasulat na binili ay nakakagimbal, 2 pala, 1 piko at 20 sako ng apog. Lim. Ang petsa ng pagbili, Oktubre 13, 2004, 1 araw bago maglaho ang mag-asawa. Ang pagkakadiskubre sa resibo ay isang purong pagkakataon.
Habang iniimbestigahan ang isang aksidente sa trapiko na kinasangkutan ng sasakyan ni Marites, hinalughog ito ng mga pulis at natagpuan ang lukot na resibo sa ilalim ng upuan ng pasahero. Agad kumilos ang mga pulis at ang kanilang natuklasan. Bago natin simulan ang kwento ngayon, sandali lang po. Kung pipindutin ninyo ang like at subscribe button, malaking tulong po iyon para maibahagi namin ang mga kwentong tulad nito. At pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. Musika. Ang kwento ng mag-asawang Santos ay nagsimula pa noong 1950s. Si Lolo Aurelio ay 18 anyos nang manirahan sa Tanay. Nawalan siya ng pamilya dahil sa digmaan at nabuhay sa pagsasaka. Nakilala niya si Lola Corazon noong siya ay dusigo. Pareho ang kanilang sinapit. Naulila rin si Lola Corazon dahil sa digmaan at namuhay mag-isa. Ikinasal sila noong 1957. Kahit walang anak, naging sandalan nila ang isa't isa. Masipag si Lolo Aurelio. Ang perang kinikita niya sa pagsasaka ay hindi niya sinasayang. Noong 1960s, nagsimula siyang bumili ng mga lupa paisa-isa. Nagsimula sa isang maliit na bukirin, sumunod ay taniman ng gulay at mga lupang pastyulan. Sa loob ng 50 taon, nakaipon siya ng 20 parsela. Hinangaan sila ng mga taga-Tanay. Kahit walang anak, mayaman naman, ngunit namuhay sila ng simple. Tumira sila sa isang lumang bahay na bato sa buong buhay nila at nagsusuot ng mga lumang damit. Noong 2003, nagsimulang humina ang kalusugan ni Lolo Aurelio. Nanlambot ang kanyang mga binti dahil sa komplikasyon ng diabetes. Naging mahirap na ang pagpunta-punta sa ospital. Ganon din si Lola Corazon. Nagsimula na siyang magpakita ng mga sintomas ng demensya. Paulit-ulit ang kanyang sinasabi at madaling makalimot. Nag-alala ang kanilang mga kapitbahay, kailangan nila ng tulong. Doon na pumasok si Marites. Siya ay 45 taong gulang. Hindi siya taga-Tanay, ngunit mayroon siyang sertipiko bilang caregiver. Inirekomenda siya ng may-ari ng isang maliit na tindahan sa kanilang lugar. Sa una nilang pagkikita, masayang ngumiti si Marites. "Lola, ako na po ang bahala sa inyo. Huwag po kayong mag-alala." Napanatag ang loob ng mag-asawa. Napakabait talaga ni Marites. Dumarating siya ng alas, ayos ng umaga at umuuwi ng alas, ayos ng gabi. Paghahanda ng pagkain, paglilinis, paglalaba at pagsama sa ospital, lahat ay perpekto. Itinuring siyang parang tunay na anak ng mag-asawa. Binibigyan nila ito ng pera tuwing may okasyon at may maliit na regalo kapag kaarawan niya. Nagpapasalamat si Marites. "Lolo, Lola, habang buhay ko po kayong aalagaan." 6 na buwan ang lumipas. Noong Marso 2004, may dinalang isang tao si Marites, si Josie, 88 taong gulang. Ipinakilala siya ni Marites. "Kaibigan ko po, matagal na rin po siyang caregiver." Mapagkakatiwalaan po siya. Natuwa ang mag-asawa. Mukhang nahihirapan na kasi si Marites na mag-isang mag-alaga. Mabait din si Josie. Malambing ang boses at magaan ang kamay. Nagsimula silang magsalitan sa trabaho. Si Marites mula umaga hanggang hapon, si Josie naman mula hapon hanggang gabi. Nasiyahan ang mag-asawa. Pakiramdam nila ay may kasama sila sa loob ng 24 oras. Ngunit para sa mga kapitbahay, medyo kakaiba ito. "Kailangan ba talaga ng 2 caregiver?" tanong ng may-ari ng tindahan. Ngumiti lang ang mag-asawa. "Matanda na kami, marami nang kailangang asikasuhin. Wala kaming anak, kaya ganito na lang." Hindi na nagtanong pa ang mga kapitbahay. Inisip nilang dahil mayaman ang mag-asawa, kaya nilang kumuha ng 2. Noong tag-araw ng 2004, nagsimulang mabawasan ang pera sa bank account ng mag-asawa. Una, 75,000. Sumunod, 11,000. Pagkatapos, 100,000. Hindi ito alam ng mag-asawa. Si Marites na ang namamahala sa kanilang passbook. "Lolo,
kailangan na po nating magbayad sa ospital. Pahiram po ng passbook. Ibinibigay ito ni Lolo Aurelio nang walang pag-aalinlangan. Nagtitiwala siya kay Marites. Noong Setyembre ng taong iyon, ang asawa ni Josie ay nagsimula ng bagong negosyo, buy and sell ng mga second-hand na motorsiklo. Nagtanong ang mga kapitbahay kung saan siya kumuha ng puhunan. Sumagot ang asawa ni Josie, nangutang po sa kamag-anak. Ngunit wala siyang kamag-anak na maaaring magpahiram sa kanya ng ganoong kalaking halaga. Kasabay nito, ang anak ni Marites ay nakabili ng second-hand na kotse na nagkakahalaga ng 150,000. Ipinagmalaki ito ni Marites. Pinag-ipunan po iyan ng anak ko. Pero ang anak ni Marites ay isang part-time worker lamang na sapat lang ang kinikita para sa sarili. Oktubre 13, 2004, Miyerkules. Ang huling ordinaryong araw ng mag-asawa, alas 6 ng umaga, dumating si Marites. Naghanda siya ng almusal, kumain ang mag-asawa, at si Marites ang naghugas ng mga pinggan. Alas 10 ng umaga, dinala ni Marites si Lolo Aurelio sa klinika para kumuha ng reseta para sa gamot sa diabetes. Nakabalik sila ng alas 12 ng tanghali. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Marites, "Lola, kailangan ko na pong umuwi ng maaga. May sakit po kasi ang anak ko." Nag-alala si Lola Corazon. "Ganoon ba? Sige, umuwi ka na." Umalis si Marites ng alas 2 ng hapon, 4 na oras na mas maaga kaysa karaniwan. Alas 4 ng hapon, dumating si Josie, 2 oras na mas maaga. Naghanda siya ng hapunan. Kumain ng mag-asawa ng alas 10 ng gabi. Pagkatapos kumain, ipinagtimpla sila ni Josie ng tsaa, isang mainit na salabat. Masarap na ininom ito ng mag-asawa. Alas 9 ng gabing iyon, isang kapitbahay ang dumaan sa tapat ng bahay nila. Nakabukas ang lahat ng ilaw, walang kakaiba. Ngunit iyon na pala ang huli. Kinabukasan, Oktubre 14, Huwebes, nagsimula ang kababalaghan. Alas 7 ng umaga, isang kartero ang magde-deliver sana ng registered mail. Kumatok siya pero walang sumagot. Nagtaka ang kartero. Karaniwan ay agad lumalabas si Lolo Aurelio. Alas 10 ng umaga, dumaan ang may-ari ng tindahan, si Aling Nena, para ihatid ang mga pinamili ng mag-asawa. Wala ring sumasagot. Baka may pinuntahan lang, isip niya, at umalis na. Alas 2 ng hapon, dumaan ang isa pang kapitbahay. Nakakandado pa rin ang gate. Kakaiba ito dahil karaniwan ay nakabukas ang gate nila kahit sa hapon. Alas 6 ng gabi, bumalik si Aling Nena. Wala pa ring sumasagot. Dito na siya kinabahan. "Lolo? Lola? Nandyan po ba kayo?" Walang marinig na anumang ingay. Oktubre 15, Biyernes. Lumalaki na ang pag-aalala. Tinawagan ni Aling Nena si Marites. Nasaan na sila lolo at lola? 2 araw na silang hindi makontakt. Kalmadong sumagot si Marites. "Ay, pumunta po sila sa kamag-anak nila. Mga 1 linggo daw po." "Talaga? Pero may demensya si lola, kaya ba niyang magbiyahe?" "Okay lang daw po. Sinundo daw po sila ng kamag-anak nila." Kahit nagdududa, hindi na nagtanong pa si Aling Nena. Ngunit noong Oktubre 15, Lunes, naging totoo ang kanyang pangamba. Puno na ng mga sulat ang kanilang mailbox. 3 araw na ring hindi kinukuha ang dyaryo. Sigurado na si Aling Nena. May mali, tumawag siya sa pulis. Alas 3 ng hapon, dumating ang mga pulis. Binuksan nila ang gate. Napakalinis ng loob ng bahay. Sa mesa sa sala, maayos na nakasalansan ang mga hinugasang plato. Ang mga kumot sa kwarto ay maayos na nakatupi. Ang passbook at pera sa aparador ay nandoon pa rin, walang anumang bakas. Ngunit nang buksan nila ang refrigerator, natigilan ang mga pulis. Panis na ang mga ulam, may amag na ang mga natirang pagkain. Tila 1 linggo na itong hindi nabubuksan. Talaga bang nagbakasyon ang mga ito?
Nagsimulang magduda ang mga pulis. Alas 7 ng gabi, pinuntahan ng mga pulis si Marites. Hindi siya nataranta. Sabi po ni Lolo, pupunta sila sa kamag-anak nila. Sinabi po nila iyon noong gabi ng Oktubre, 13. Sinong kamag-anak? Hindi po nila sinabi kung sino, basta ilang araw lang daw po. May demensya si Lola, paano siya makakapagbiyahe? Mabuti po ang isip niya noong araw na iyon. Sabi ni Lolo, siya na daw po ang bahala. Consistent ang salaysay ni Marites. Pinuntahan din ng mga pulis si Josie. Parehong-pareho ang sagot niya. Noong gabi po ng ika-13, sinabi ni Lolo na bibisita sila sa kamag-anak. Anong oras sila umalis ng bahay? Mga alas 8 po ako ng gabi umuwi, nandoon pa po sila. Perpektong magkatugma ang salaysay ng dalawa. Sinubukan ng mga pulis na hanapin ang mga kamag-anak ng mag-asawa, ngunit wala silang mahanap na malapit na kamag-anak. Tanging mga malalayong pinsan na ilang dekada nang walang komunikasyon. Tinawagan nila ang mga ito, ngunit walang nakakita sa mag-asawa. 50 taon na kaming walang balita sa kanila. Bakit naman sila biglang pupunta dito? Nagtatakang sagot ng mga kamag-anak. Sigurado na ang mga pulis. Hindi nagbakasyon ang mag-asawa. May masamang nangyari. Oktubre 20, sinimulan na ng pulisya ang formal na investigasyon. Tiningnan nila ang bank records ng mag-asawa. May nakita silang kakaiba. Simula Marso 24, buwan-buwan ay may malaking halagang wini-withdraw. 125,000, 50,000, 100,000. Ang kabuuan ay umabot sa halos 1,000,000. Sabi po para sa gastusin sa ospital, sabi ng teller ng bangko. Ngunit nang beripikahin sa ospital, wala pa sa kalahati noon ang kanilang aktwal na bayarin. Muling tinawag ng mga pulis si Marites. Bakit mas malaki ang wini-withdraw mo kaysa sa bayarin sa ospital? Binibigyan din po ako ni Lolo ng allowance at pambili ng merienda. Mga 100,000 po isang buwan. Galante po si Lolo, kalmado si Marites. Walang ebidensya. Totoong binibigyan siya ng pera ng mag-asawa at mahirap patunayan na pagnanakaw iyon. Inimbestigahan din ng mga pulis ang asawa ni Josie. Saan galing ang puhunan mo sa negosyo? Nangutang po sa kamag-anak. Sinong kamag-anak? Malayo po. Personal na bagay po iyon kaya hindi ko nasasabihin. Nanindigan din ang asawa ni Josie sa kanyang salaysay. Natigil ang investigasyon. Hinalughog ng mga pulis ang paligid ng bahay. Sinuri nila ang mga CCTV, ngunit walang nakitang zaznam ng pag-alis ng mag-asawa. Tinanong nila ang mga tricycle at jeepney driver, ngunit walang nakakita sa kanila. Sinuri rin ang kanilang phone records. Simula Oktubre at least, patay na ang kanilang mga telepono. Hindi ito simpleng pagkawala. May iba pa, kutob ng hepe ng investigasyon, ngunit walang ebidensya. Walang bangkay, walang armas, walang saksi. Ang salaysay ng dalawang caregiver ay perpekto at ang kanilang alibi ay tila matibay. Noong unang linggo ng Nobyembre, nagsagawa ng masusing forensic examination ang crime lab sa bahay. Gumamit sila ng luminol para malaman kung may bakas ng dugo, ngunit walang lumabas. Sobrang linis ng bahay. Parang may isang taong naglinis ng todo, sabi ng isang forensic expert. Muling ipinatawag ng mga pulis sina Marites at Josie. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanilang pagtatanong. Magsabi na kayo ng totoo. Nasaan na sila, Lolo at Lola? Humagulgol si Marites. Hindi ko po talaga alam. Halos mabaliw na rin po ako sa pag-aalala. Umiyak din si Josie. Sana po ligtas sila. Parang awa nyo na, hanapin nyo po sila. Ang dalawa ay umaktong parang sila pa ang biktima. Naiinis ang mga pulis. Sigurado silang sila ang may sala, pero wala silang mahanap na ebidensya. Disyembre, nagsimulang kumalat ang isang chismis. Nakabili raw ng second-hand na kotse ang anak ni Marites. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Saan kaya galing ang pera nun? Baka galing kay Marites, bigay ni na Lolo at Lola. Kahit na, para bumili pa ng kotse.
Narinig din ng mga pulis ang tsismis na ito. Muli nilang tinawag si Marites. Paano nakabili ng kotse ang anak mo? Pinag-ipunan po niya sa pagpa-part-time. In 150,000? Inipon? Mahigit 1 taon po niyang inipon. Matapang si Marites. Inimbestigahan ng mga pulis ang anak niya. Nagtatrabaho ito sa isang convenience store. Ang sahod ay nasa malimon 12,000 kada buwan. Kahit 1 taon siyang mag-ipon, hindi aabot sa alam 150,000. May allowance din po ako at bonus, pareho ang sagot ng anak sa kanyang ina. Halatang nagsisinungaling, pero walang paraan para patunayan ito. Noong Enero 2005, ang kaso ay inilista bilang cold case. Ang mag-asawa ay nanatiling nawawala habang ang 2 caregiver ay namumuhay na parang walang nangyari. Alam naman ng lahat na sila ang may gawa, bakit hindi nyo hulihin? Galit na tanong ni Aling Nena sa isang pulis. Hirap din ng mga pulis, ngunit sa batas, kailangan ng ebidensya. Noong tagsibol ng taong iyon, lumipat ng tirahan sina Marites at Josie. Umalis sila ng Tanay at lumipat sa isang lugar sa labas ng Metro Manila. Nagbulungan ang mga tao. Tingnan mo sila. Kung malinis ang konsensya nila, bakit sila tumatakas? Ngunit hindi sila mapigilan ng mga pulis. Hindi krimen ang paglipat ng bahay. Nalimutan na ang kaso. Ang bahay ng mag-asawa ay naiwang bakante at ang kanilang mga lupa ay walang nagmamay-ari. Paminsan-minsan, napapabuntong hininga ang mga kapitbahay kapag napapadaan sa bahay, kawawang mag-asawa. Ngunit noong Oktubre 2005, eksaktong 1 taon ang lumipas, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. 3 sa mga lupa na nakapangalan sa mag-asawa ay may aplikasyon para maibenta. Ang aplikante, si Marites. Ano to? Gulat na sabi ng isang empleyado sa Registry of Deeds. Sino ang magbebenta ng lupa ng isang taong nawawala? Agad na nag-report ang empleyado sa pulis. Sinuri ng mga pulis ang mga dokumento, deed of sale, special power of attorney at iba pang mga papeles, lahat ay tila perpekto, ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang petsa ng pagnotaryo ng mga dokumento ay Oktubre 12, 2004, 2 araw bago mawala ang mag-asawa. Agad na ipinasuri ng mga pulis ang pagiging tunay ng mga pirma. Peke po ito, ang resulta ng pagsusuri. Hindi tunay ang mga pirma. Ngayon, may ebidensya na sila. Mabilis na pumunta ang mga pulis sa bahay ni Marites. Ngunit bakante na ito. Nakatakas na si Marites. Ganon din si Josie. Hindi na sila makontak. Isang nationwide manhunt ang inilunsad. Makalipas ang 1 buwan, lumabas ang pinakamahalagang ebidensya. Isang aksidente sa trapiko. Naaksidente ang anak ni Marites at kinumpiska ng mga pulis ang kanyang sasakyan para sa investigasyon. Sa ilalim ng upuan ng pasahero, may nakitang isang lukot na papel, isang resibo mula sa hardware. Mga binili, 2 pala, 1 piko, 20 sako ng apog at 10 metrong makapal na plastic trapal. Petsa ng pagbili, Oktubre 13, 2004. Oras ng pagbili, 3 p.m. Tila huminto ang paghinga ng mga pulis. Oktubre 13, 3 p.m. Iyon ang oras na sinabi ni Marites na umuwi siya ng maaga mula sa bahay ng mag-asawa. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin ng resibong ito? Ang 2 caregiver na nag-alaga sa matandang mag-asawa, mas malapit pa sa pamilya, ang kanilang mga kahina-hinalang kilos matapos ang pagkawala, ang bagong sasakyan, ang biglaang yaman at ang mga peking dokumento. Nagkataon lang ba? Ang mga nakasulat sa resibo ng hardware, pala, piko, apog, iisa lang ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang nakakagimbal na katotohanang ibinunyag ng mga pulis. Noong Nobyembre 2005, ang pagkatuklas sa resibo ng hardware ay naging mitsa ng pagbabago sa investigasyon. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang hardware sa Tanay. Sinundan nila ang pangalan ng tindahan na nakasulat sa resibo.
Isang 70 anyos na matanda ang may-ari. Natatandaan niyo po ba ang Oktubre 2004? Umiling ang may-ari. Mahigit 1 taon na yon, paano ko matatandaan? Ipinakita ng pulis ang litrato ni Marites. Nakita niyo na po ba ang babaeng ito? Tumingin ng maigi ang may-ari. Teka, parang nakita ko na siya. Oo, sigurado ako. Bumili kasi siya ng 20 sako ng apog. Nagtaka ako kasi kakaiba para sa isang babae na bumili ng ganoon karami, kaya natandaan ko. Iyon ang testimonya ng may-ari. Nagtanong pa ang pulis, mag-isa lang po ba siya? Hindi, may kasama siyang lalaki. Bata pa, pero naghihintay lang sa sasakyan. Natatandaan niyo po ba ang kulay ng sasakyan? Parang puting van yata. Ang sasakyan ng anak ni Marites ay isang puting van. Sigurado na ang mga pulis. Si Marites, kasama ang kanyang anak, ang bumili ng pala, piko at apog. At ginawa nila ito sa mismong araw na nawala ang mag-asawa. Bakit sila bumili ng apog? Tanong ng isang investigador. Mabigat na sumagot ang hepe. Para mapabagal ang pagkabulok ng bangkay, lahat ay natahimik. Muling sinuri ng mga pulis ang phone records ni Marites, ang kanyang call logs at location tracking data. Oktubre 13, 2004, 2 p.m. Umalis si Marites sa bahay ng mag-asawa. Ito ang oras na sinabi niyang umuwi siya ng maaga. 3 p.m. Ang kanyang cellphone ay na-detect malapit sa hardware. 4 p.m. Ang signal ay natunton sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng Tanay. 6 p.m. Bumalik siya malapit sa bahay ng mag-asawa. 8 p.m. Umuwi na siya sa kanyang bahay. Inilatag ng mga pulis ang mapa. Tiningnan nila ang lokasyon ng kabundukan. Nasa hilagang bahagi ito ng Tanay, isang lugar na bihirang puntahan ng tao. Ano kaya ang nandoon? Malalaman natin pagpunta natin doon. Kinabukasan, tumungo ang team sa kabundukan, isang masukal na gubat, puno ng matataas na puno at halatang hindi dinadaanan ng tao, walang trail o daanan. Nagtanong ang mga pulis sa mga residente sa malapit. Madalas po bang may pumupunta dito? Naku, wala pong pumupunta diyan. Walang daan at delikado. Kung ganoon, bakit pumunta si Marites dito? Sinimulan ng team na halughugin ang lugar. Matagal ang proseso, malawak ang kabundukan. Sa ikalawang araw, isang miyembro ng team ang sumigaw. Dito, tumatakbong lumapit ang lahat. Itinuro niya ang isang bahagi ng lupa na tila bahagyang lubog. Iba ang kulay nito kumpara sa paligid. Hukayin natin. Sinimulan nilang hukayin ang lupa gamit ang pala. Mga 1 talampakan pa lang ang lalim, may nakita silang puting pulbos, apog. Nagpatuloy sila sa paghuhukay. At ang nakita nila ay isang itim na trapal. Makapal itong nakabalot. Dahan-dahan nilang binuksan ang trapal. Namilog ang mga mata ng mga pulis, isang bangkay, 2 bangkay na magkatabi. Ang mag-asawa, sina Lolo Aurelio at Lola Corazon. 1 taon na pala silang nakalibing doon. Dumating ang SOCO team para sa autopsiya. Lumabas ang resulta makalipas ang ilang araw. Blunt force trauma to the skull ang sanhi ng pagkamatay, ulat ng medico legal. Ano ang ginamit na armas? Isang mabigat na bagay, posibleng piko o tubo, maraming bali sa kanilang bungo. Malakas na puwersa ang ginamit at ilang beses silang pinukpok. Nagdusa ba sila? Hindi sila agad namatay. Malamang ay may malay pa sila ng pinanbilising. Hindi na natapos ng medico legal ang kanyang sasabihin. Nag-init ang ulo ng mga pulis. Ganoon kalupit ang ginawa nila sa 70 anyos na mag-asawa. Ang oras ng pagkamatay ay tinatayang sa pagitan ng Oktubre 13 at 2004. Base sa laman ng kanilang tiyan, ang huli nilang kinain ay kanin at isang uri ng ulam, hapunan. Kung ganoon, ang krimen ay nangyari pagkatapos ng hapunan noong Oktubre 13. Naalala ng mga pulis ang sinabi ni Josie,
Umuwi raw siya ng 8:00 ng gabi noong ika-1. Nagsinungaling si Josie, sabi ng hepe. Sina Marites at Josie na wanted na sa buong bansa ay kailangang mahanap. Lumipas ang 1 buwan. Hindi pa rin sila nahuhuli. Ngunit noong unang linggo ng Disyembre, ang asawa ni Josie ay sumuko sa pulisya. Hindi ko po alam kung nasaan ang asawa ko. Natatakot na rin po ako. Nanginginig siya. Inimbestigahan siya ng mga pulis. Ano po ang sinabi ng asawa niyo? Noong Oktubre, bigla niya akong binigyan ng pera. 220. Sabi niya, puhunan daw sa negosyo. Saan daw galing ang pera? Bigay daw ni Lola. Retirement pay daw. Hindi naghinala ang asawa. Nagtiwala siya sa kanya. Ngayon, ano sa tingin niyo? Mukhang masamang pera po iyon, kaya po ako sumuko. Hindi kasabwat ang asawa. Hindi niya alam ang krimen. Pinakawalan siya ng mga pulis. Ilang araw ang lumipas, sumuko rin ang anak ni Marites. Inutusan lang po ako ni nanay. Wala po akong alam. Umiiyak siya. Nagtanong ang pulis. Anong iniutos niya? Noong Oktubre 13, pinag-drive niya po ako. Pumunta kami sa hardware. Pagkatapos, sabi ni nanay, may ililibing lang daw siyang gamit, kaya tinulungan ko. Hindi mo alam kung anong gamit. Hindi po. Sabi lang po ni nanay, mabigat na gamit, nanginginig ang anak. Nakita mo ba ang laman ng trapal? Hindi po. Pinagbawalan po ako ni nanay na tingnan. Mahirap sabihin kasabwat sa pagpatay ang anak. Tumulong lang siya sa kanyang ina at walang ebidensya na alam niya ang tungkol sa pagpatay, ngunit kasama siya sa pagtatago ng ebidensya. Inaresto ng mga pulis ang anak. Disyembre 2, 2005. Sa wakas, nahuli si Marites. Nagtatago siya sa isang motel sa labas ng Maynila. Nang pasukin siya ng mga pulis, sinubukan niyang tumakas. Huwag kang kikilos, sigaw ng pulis. Napaupo si Marites. Wala akong kasalanan. Hindi ako, humagulgol siya. Dinala siya sa presinto. Nagsimula ang investigasyon. Bakit mo ginawa? Hindi po ako. Wala po akong kasalanan. Nandito na lahat ng ebidensya, ang resibo, ang phone records at ang mga bangkay. Umiling si Marites. Si Josie po ang may gawa. Wala po akong alam. Sinimulan niyang ibaling ang sisi kay Josie. Si Josie po ang unang nagplano. Sabi niya, nakawin na lang daw namin ang yaman ni na lolo at lola. Kailan? Noong tag-araw po ng 2004. Sinabi ni Josie sa akin, dahil may demensya si lola, madali lang daw kumuha ng pera, kaya ginawa niyo. Hindi po. Tumanggi po ako, pero patuloy po akong kinumbinsi ni Josie. Iyon ang salaysay ni Marites. Hindi naniwala ang mga pulis, ngunit isinulat pa rin nila ito. Noong Oktubre 13, anong nangyari? Tumawag po si Josie. Sabi niya, gawin na daw namin ngayon. Ang alin, ang hindi na natapos ni Marites ang sasabihin. Matagal bago siya muling nagsalita. Nilagyan daw po ni Josie ng gamot ang pagkain. Sa hapunan, pampatulog. Pagkatapos, bumalik po ako sa bahay nila nung gabi. Kasama ko si Josie. Anong oras? Mga 9 po ng gabi. Tulog na daw po ang mag-asawa. Mahimbing dahil sa gamot. Kaya, ginawa po ni Josie, gamit ang piko, nanginginig na sabi ni Marites. Hindi ko po nakita, nasa labas lang po ako. Sinungaling. Totoo po, hindi ko po ginawa. Napabuntong hininga ang pulis. Ibinabato ni Marites ang lahat ng sisi kay Josie. Sino ang nagbuhat ng mga bangkay? Kaming dalawa po. Ako, si Josie at ang anak ko. Alam ba ng anak mo? Hindi po. Sabi ko lang po, gamit lang ang ibubuhat. Pabago-bago ang salaysay ni Marites. Noong una, si Josie daw lahat. Tapos, magkasama daw silang nagbuhat. Sigurado na ang mga pulis. Kasabwat si Marites at siya ang utak ng krimen. 1 linggo ang lumipas, nahuli rin si Josie. Nagtatago siya sa isang spa sa Cebu. Maikli na ang kanyang buhok at nakasalamin.
Nang hingan siya ng ID ng pulis, sinubukan niyang tumakas ngunit agad ding nahuli. Bakit ka nagtatago? Natatakot po ako, nanginginig na sagot ni Josie. Saan ka natatakot? Kay Marites po, baka isisi niya lahat sa akin. Inilipat din ni Josie ang sisi kay Marites. Nagsimula ang investigasyon. Noong October 13, anong ginawa mo? Inalagaan ko po sila lolo at lola hanggang gabi po, kasinungalingan iyan. Ayon sa autopsiya, namatay sila pagkatapos ng hapunan. Noong nandoon ka, natahimik si Josie. Matagal bago siya nagsalita. Inutusan lang po ako ni Marites na nalagyan ng gamot ang tiyaan ni Lola, pampatulog. Oo, nagsimula nang umamin si Josie. Si Marites po ang nagplano ng lahat. Sumunod lang po ako sa utos niya. Kailan pa niya ito plinano? Simula pa po nung tag-araw. Sinabi po sa akin ni Marites na kunin na namin ang yaman nila. Pumayag ka. Noong una po, tumanggi ako, pero patuloy niya akong kinumbinsi. Hahatiin daw po namin ang pera. Pumayag daw si Josie kalaunan. Kailangan niya ng pera para sa negosyo ng asawa niya. Noong gabi ng Oktubre 3, idetalye mo. Alas 6 po ng gabi, naghanda ako ng hapunan, kanin at sinigang. Yung gamot po, sa salabat ko hinalo. 5 tableta ng pampatulog. Pagkatapos, ininom po ni na lolo at lola ang salabat. Makalipas ang 30 minuto, inantok na po sila. Kaya, tinawagan ko po si Marites. Sabi ko, pumunta na siya. Nanginginig si Josie. Dumating po si Marites ng alas 9, kasama ang anak niya. Pagkatapos, dala po ni Marites ang piko, galing sa sasakyan niya. Pinigilan ng mga pulis ang kanilang paghinga. Sino ang gumawa? Si Marites po. Sigurado ka? Opo. Nakita ko po, nagsimulang humagulgol si Josie. Si Lolo po ang inuna niya habang natutulog. Sa ulo, hindi niya na maipagpatuloy. Si Lola, nagising po si Lola, sumigaw po siya, pero si Marites, nasuka si Josie. Natahimik ang interrogation room, magkasalungat ang kanilang mga testimonya. Sabi ni Marites, si Josie ang pumatay. Sabi ni Josie, si Marites ang pumatay. Nalito ang mga pulis. Sino ang totoong salarin? Muling sinuri ng team ang mga ebidensya. May nakuha silang fingerprints sa piko. Fingerprints nilang dalawa. Pareho nilang hinawakan, sabi ng hepe. Kung ganoon, sino ang unang pumukpok o pareho silang pumukpok? Muling sinuri ng forensic team ang mga bangkay. Maraming bali sa bungo. Hindi bababa sa 10 beses silang pinukpok. Kaya ba iyon ng isang tao? Posibleng salitan silang dalawa. Isang nakakapangilabot na konklusyon. Isinagawa ang isang confrontational interview. Marites, ikaw ang unang pumukpok, tama? Hindi po, si Josie po. Josie, ikaw ang unang pumukpok, tama? Hindi po, si Marites po. Hanggang sa huli, nagsisisihan sila. Ngunit may lumabas na isang napakahalagang ebidensya. Ang CCTV ng isang convenience store, 2 kilometro mula sa bahay ng mag-asawa. Muli nilang sinuri ang Zaznam. Oktubre 13, 2004, 11 p.m., 2 babae ang nakunan. Sina Marites at Josie. Bumibili sila ng wet wipes at malalaking trash bag. Kitang-kita sa mukha nila ang kaba. At ang mas mahalaga, ang sasakyan. Sa parking lot ng convenience store, nakita ang isang puting van. Ang sasakyan ng anak ni Marites. At bukas ang likod nito, may malaking bagay na nakakarga. I-zoom in nyo. Nang i-zoom in ang video, nakita ang itim na trapal, 2 bulto na kasing laki ng tao. Ito na ang ebidensya, sabi ng hepe. Pareho silang nasa crime scene. Isinakay nila ang mga bangkay sa sasakyan at dumaan pa sa convenience store. Muling inimbestigahan ng mga pulis ang dalawa. Nakita na namin ang CCTV. Magkasama kayo. Hindi na nakatanggi si Marites. Opo, magkasama po kami. Kung ganoon, sino ang pumatay? Kaming dalawa po. Sa wakas, lumabas ang katotohanan.
Ako po ang unang pumukpok kay Lolo pag-amin ni Marites. Pero nagising si Lola. Sumigaw siya, kaya tinakpan ni Josie ang bibig niya. Pagkatapos, si Josie po ang pumukpok kay Lola. Salita nilang pinatay ang mag-asawa. Uminamin na rin si Josie. Opo, pumukpok din po ako. Bakit? Sinimulan po ni Marites. Kailangan ko na ring gawin dahil kasabwat na ako. Isang kakilakilabot na lohika. Tinanong ng pulis ang motibo. Bakit niyo ginawa? Sumagot si Marites. Pera po, yung 100 milyon. Paano niyo kukunin ang pera? Plano po naming pekein ang last will and testament ni Lola. Nasa amin daw niya ipapamana ang lahat, dagdag ni Josie. Pineking na rin po namin ang mga pirma para maibenta ang mga lupa at paghatian. Isang detalyadong plano. Hindi ba kayo naawa kina Lolo at Lola? Yumuko si Marites. Naawa po, pero nangyari na po. Umiyak si Josie. Nagsisisi po ako. Sana tumanggi na lang ako noon. Pero huli na ang lahat. Noong Marso 2006, nagsimula ang paglilitis. Humingi ang tagausig ng reklusyon perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Brutal na pinatay ng mga akusado ang matandang mag-asawa na nagtiwala at umasa sa kanila. Ito ay isang planado at organisadong krimen. Humingi ng mas magaan na parusa ang kanilang abogado. Mahirap po ang buhay ng mga akusado. Nagdilim po ang kanilang isipan at nagawa ang krimen, ngunit naging matigas ang korte. Walang puwang para sa awa. Noong Hunyo 2006, ibinaba ang hatol, reklusyon perpetua para kay Marites at 25 taong pagkakakulong para kay Josie. Mas mabigat ang parusa ni Marites dahil napatunayang siya ang utak ng krimen. Umapela sila, ngunit ibinasura ito. Isang resibo mula sa hardware ang nagbago sa lahat. Pala, Pico, Apog, iisa lang ang kahulugan ng mga ito. 2 bangkay na natagpuan sa kabundukan. Ang 2 nahuli ay nagsisisihan. Ngunit ang CCTV ng convenience store ang nagbunyag ng katotohanan. Magkasama nilang ginawa ang krimen. Sa huling bahagi, malalaman natin ang pangwakas na katotohanan. Noong tag-araw ng 2006, inilipat ang 2 sa magkaibang kulungan. Si Marites sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, si Josie naman sa isang provincial jail. Hindi na sila muling nagkita, ngunit hindi dito natapos ang kwento. Nariyan pa ang issue ng yaman ng mag-asawa, 20 parsela ng lupa at pera sa bangko, na may kabuuang halaga na mahigit 100 milyong piso. Wala silang anak, ngunit mayroon silang mga malalayong kamag-anak. Sila ang nag-claim ng mana. Noong 2007, ipinag-utos ng korte na hatiin ang yaman sa mga kamag-anak na ito. 2 pinsan sa kapatid at 3 pamangkin, 5 tao lahat. Sila ang mga taong 50 taon nang hindi nakikipag-ugnayan sa mag-asawa. Hindi man lang sila dumalaw noong nabubuhay pa ang mga ito. Nagalit ang mga taga-Tanay. 50 taon silang walang pakialam, tapos ngayon lang magpapakita dahil sa pera, inis na sabi ni Aling Nena. Ngunit iyon ang sinasabi ng batas. Ang pinakamalapit na kadugo ang magmamana. Ang yaman ay hinati sa 5. Bawat isa ay nakatanggap ng halos 20 milyong piso. Ang yaman na pinaghirapan ng mag-asawa sa buong buhay nila ay nagkawatak-watak. Ang bahay ng mag-asawa ay giniba. Ang lupa ay naibenta at tinayuan ng isang subdivision. Ngayon, wala nang bakas ng mag-asawa sa lugar na iyon. Sa libingan sa bundok, isang maliit na marker na lang ang itinayo. Nakasulat dito, Site of the 2004 Tanay Couple Disappearance. Paminsan-minsan may mga hiker na humihinto at nag-aalay ng panalangin. Samantala, sa loob ng kulungan, magkaiba ang naging buhay ni Marites at Josie. Si Marites ay naging isang model inmate. Naging masipag siya sa mga gawain sa kulungan at naging aktibo sa mga gawaing pangrelihiyon. Napakalaki po ng kasalanan ko. Habang buhay po akong magbabayad puri, madalas niyang sabihin sa mga guwardiya.
Sa kabilang banda, hindi naka-adjust si Josie. Nagkaroon siya ng depresyon at ilang beses na tinangkang magpakamatay. Kinailangan niya ng psychological counseling. Bakit po ako nagkaganito? Sana tumanggi na lang ako noon, sabi ni Josie sa kanyang counselor. Nagsisisi ka ba? Araw-araw po, palaging lumalabas sa isip ko ang mukha ni na lolo at lola. Binabangungot si Josie. Sa kanyang panaginip, nagpapakita ang mag-asawa at tinititigan lang siya. Hindi nagsasalita, nakatitig lang. Mas lalo siyang natatakot. Ang 25 taong sentensya, makakaya-kaya niya? Noong 2010, dinalaw ng anak ni Marites ang kanyang ina. 10 taon na ang lumipas, malaki na ang ipinagbago ng anak. Namumuti na ang kanyang buhok at marami ng kulubot sa mukha. Nay, sabi ng anak sa likod ng salamin, tumanda na rin si Marites. Nasa 50s na siya pero mukha ng 60s. Kamusta ka na? Okay lang po, Nay. Matagal silang hindi nagsalita. Patawarin mo ako. Unang nagsalita si Marites. Dahil sa akin, nagdusa ka pa. Umiling ang anak. May kasalanan din po ako. Sana tumanggi na lang ako noon. Ang anak ay nasentensyahan ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pagtulong sa pagtatago ng ebidensya. Nakalaya na siya. Mabuhay ka ng maayos. Huwag mo na akong isipin. Nay, dadalaw po ulit ako. Huwag na. Buhayin mo ang sarili mo. Matigas si Marites. Iyon na ang huli nilang pagkikita. Hindi na muling bumalik ang anak. Noong 2015, 11 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen. Nagpadala ng sulat si Josie mula sa kulungan para kay Aling Nena, ang may-ari ng tindahan sa Tanay. Nagulat si Aling Nena. 11 taon na ang lumipas. Nakasulat sa liham, Aling Nena, si Josie po ito. Natatandaan niyo pa po ba ako? Ang caregiver ni na lolo at lola. Nasa kulungan po ako ngayon. Malaki po ang kasalanan ko. Pinatay ko po sila. Araw-araw po akong nagsisisi. Sa panaginip ko, nagpapakita si lola. Tinititigan lang po niya ako. Walang sinasabi. Nakakatakot po. Gusto ko pong mapatawad. Pero alam kong imposible na. Aling Nena, kung pupunta po kayo sa puntod nila, pakisabi na lang po na araw-araw akong nagsisisi. At patawarin po sana nila ako. Umiyak si Aling Nena pagkabasa ng sulat. Ngayon ka lang hihingi ng tawad? Galit siya. Pero kasabay noon, nalungkot din. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan ni Aling Nena ang puntod ng mag-asawa. Nagpagawa pala ng puntod ang mga kamag-anak sa isang sementeryo sa Tanay. Simple lang ito. Isang maliit na lapida. Lolo, Lola, lumuhod si Aling Nena sa harap ng puntod. Nagpadala po ng sulat si Josie. Humihingi po ng tawad. Araw-araw daw po siyang nagsisisi. Umihip ang hangin. Mapapatawad niyo po kaya siya? Hindi ko rin po alam. Matagal na nanatili doon si Aling Nena. Pauwi, naisip niya. Sino nga ba ang nagpapatawad? Ang mga patay ay hindi na makapagsalita. Noong 2018, nag-apply ng parole si Marites. Ang mga may sentensyang habambuhay ay maaaring mag-apply ng parole pagkatapos ng 20 taon. Nakatapon na taon pa lang si Marites sa kulungan. Ibinasura ng parole board ang kanyang aplikasyon. Masyadong brutal ang krimen, planado, at ang mga biktima ay mga matatandang walang kalaban-laban. Tinanggap ito ni Marites. Alam ko pong hindi ako mapapatawad. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay sa kulungan. Sa parehong taon, pumanaw ang asawa ni Josie. Kanser sa atay. Hindi nakadalo si Josie sa libing. Ayon sa patakaran, hindi maaaring lumabas ang mga preso na may mabigat na sentensya. Dahil hindi niya nakita ang kanyang asawa sa huling sandali, gumuho ang mundo ni Josie. Anong ginawa ko? Ano ang ginawa ko sa buhay ko? Gabi-gabi siyang umiiyak. Nag-alala ang kanyang counselor. Nasa panganib siyang saktan ang sarili. Kailangan ng espesyal na pagbabantay. Inilipat si Josie sa isang solitary cell. 24 oras siyang binabantayan.
Ilang buwan ang lumipas, sumulat din si Josie. Sa pagkakataong ito, sa mga kamag-anak ng mag-asawa, ako po si Josie. Ang taong pumatay kina lolo at lola, sumusulat po ako para humingi ng tawad. Ngunit alam kong imposible na. Ang ginawa ko po ay walang kapatawaran. Ngunit isang bagay lang po ang gusto kong sabihin. Araw-araw po akong nagsisisi. Naalala ko ang mukha nila. Nagtiwala sila sa akin. Itinuring nila akong pamilya, pero tinraidor ko sila. Pinatay ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Bakit? Dahil sa pera. 100 milyon. Sinira ng perang iyon ang buhay ko. O mas tamang sabihin, ako ang sumira sa sarili kong buhay. Lolo, lola, patawad po. Binasa ng kamag-anak ang sulat at pinunit ito. Walang kapatawaran. Mabulok ka dyan habang buhay, galit niyang sabi. 20 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen. Malapit nang matapos ang sentensya ni Josie. 20 taon na siya sa kulungan. Sa kabila ng paglaya, takot siya. Anong gagawin ko paglabas? Sino ang tatanggap sa akin? Nasa 60s na si Josie, isang matandang babae na. Walang pamilya, walang mapupuntahan. Tinanong siya ng isang guwardiya. Saan ka pupunta paglaya mo? Hindi ko po alam. Wala po akong mapupuntahan. Subukan mong mag-apply sa mga social reintegration program. Matutulungan kanila. Umiling si Josie. May karapatan po ba akong tulungan? Lahat ay may karapatan. Ngunit hindi nag-apply si Josie. Samantala, si Marites ay nasa kulungan pa rin. Bilang isang life-termer, hindi niya alam kung kailan siya makakalaya. Maaring 20 taon pa, ngunit matatag siya. Ito ang lugar ko. Dito ako nararapat. Kinausap siya ng chaplain ng kulungan. Nagsisisi ka ba? Araw-araw. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Gusto mo bang mapatawad? Ang mga pumanaw na ang nagpapatawad. Ako, magbabayad puri na lang. Kalmado si Marites. 2025, Tagsibol. Nakalaya si Josie. Paglabas niya ng kulungan, tumingala siya sa langit. Malaki na ang ipinagbago ng mundo. May mga e-jeep na sa kalsada at lahat ng tao ay nakatutok sa kanilang mga smartphone. Hindi pamilyar si Josie. Saan ako pupunta? Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Josie sa Tanay. 20 taon na ang nakalipas. Ibang-iba na ang Tanay. Wala na ang bahay ng mag-asawa, isang subdibisyon na ang nakatayo. Pinuntahan niya ang sementeryo. Nang tumayo siya sa harap ng puntod, lumuhod siya. Lolo, lola, nanginginig ang kanyang boses. Nandito na po ako, si Josie po. Umihip ang hangin. Patawarin niyo po ako. Patawad po, umiyak siya. Ang mga luhang 20 taon niyang kinimkim ay bumuhos. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Nanatili si Josie doon. Paglubog ng araw, tumayo siya. Babalik po ako. Umalis si Josie. Nang gabing iyon, tumuloy si Josie sa isang maliit na inn. Sa loob ng kwarto, naisip niya, paano na ako mabubuhay ngayon? Walang sagot. Kinabukasan, pinuntahan ni Josie ang isang support center para sa mga pamilya ng mga nawawala. Nag-apply siya bilang volunteer. Gusto ko pong tulungan ang mga pamilya ng mga nawawala. Nagulat ang staff. Paano po kayo tutulong? Ibabahagi ko po ang kwento ko. Kung ano ang ginawa ko at kung paano ako nagsisisi. Seryoso ang mga mata ni Josie. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero sana, walang ibang taong gumawa ng pagkakamaling ginawa ko. Tumango ang staff. Sige, subukan mo. Sinimulan ni Josie ang pagiging volunteer. Kinakausap niya ang mga pamilya, binibigyan ng suporta at ikinukwento ang kanyang nakaraan. Isa po akong mamamatay tao, walang kapatawaran. Pero kayo, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Isang kakaibang paraan ng pag-comfort, ngunit nagpapasalamat ang mga pamilya. Ramdam po namin ang pagsisisi niyo, sabi ng isang miyembro ng pamilya. Ganoon na nagpasya si Josie na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagbabayad puri at gumagawa ng kahit kaunting makabuluhang bagay.
Samantala, ang naiwan sa kulungan na si Marites ay nakatanggap ng sulat mula kay Josie. Marites, nakalaya na ako. Ibang-iba na ang mundo. Volunteer ako ngayon. Pinuntahan ko na rin ang puntod ni na lolo at lola. Humingi ako ng tawad, pero alam kong hindi nila ako mapapatawad. Tama lang yon. Pag nakalaya ka balang araw, puntahan mo rin sila at humingi ka ng tawad ng buong puso. Iyon lang ang magagawa natin. Umiyak si Marites pagkabasa ng sulat. Josie, mag-ingat ka. Itinago niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang kaso ay nananatili pa rin sa alaala ng mga tao. Paminsan-minsan, napag-uusapan ito ng mga taga-Tanay. Naaalala niyo ba yung mga caregiver? Nakakatakot. Paano nila nagawa iyon? Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalabo ang alaala. May mga sariwang bulaklak sa puntod ng mag-asawa, iniwan ni Josie. Si Marites ay nasa kulungan pa rin. Walang nakakaalam kung kailan siya makakalaya. Ano ang aral ng kwento? Ginagawang halimaw ng kasakiman ng isang tao, nawawala ang tiwala kahit sa pinakamalapit na tao. Ngunit kasabay nito, ipinapaalala rin ito ang kahulugan ng pagsisisi at pagbabayad puri. Paano dapat mabuhay ang isang taong nakagawa ng kasalanang walang kapatawaran? Tulad ba ni Josie na sinusubukang mabuhay ng makabuluhan? O tulad ni Marites na tahimik na tinatanggap ang kanyang parusa? Walang tamang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Walang halaga ng pera, walang kasakiman ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Iniwan ng mag-asawang Santos ang yaman na kanilang inipon sa buong buhay nila. Ngunit hindi sila nailigtas ng yamang iyon. Sa halip, iyon pa ang kumuha ng kanilang buhay, isang malaking kabalintunaan. Para saan nga ba tayo nabubuhay? Para sa pera o para sa kapwa-tao? Ang kasong ito ay nagiiwan sa atin ng tanong na iyan. Ang pagtataksil ng mga taong itinuring na pamilya. Malamang hanggang sa huling sandali, hindi naghinala ang mag-asawa. Ginawang halimaw ng kasakiman ng mga tao at ang dalawang salarin ay nahatulan ng 25 taon at habambuhay na pagkakakulong. Ang nakalayang si Josie ay namumuhay sa pagbabayad puri, habang si Marites ay nasa kulungan pa rin. Ang bigat ng kasalanang walang kapatawaran ay habambuhay nilang papasanin. Ang kasong ito na nangyari sa Tanay noong 2004 ay nagiiwan sa atin ng maraming aral. Ang 70 anyos na mag-asawa na namuhay ng marangal ay walang anak, malungkot, ngunit naging sandalan nila ang isa't isa at nagtiwala sila sa dalawang caregiver. Itinuring nilang pamilya, ngunit ang tiwalang iyon ay sinuklian ng pagtataksil, 100 milyong piso. Ang perang iyon ang nagpabago sa dalawang tao. Sina Marites at Josie ay mga ordinaryong tao. May mga asawa at anak, mga ordinaryong babae. Ngunit sa harap ng kasakiman, bumigay sila. Kailangan ba nila ng pera? Malamang. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan para pumatay. 22 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen. Nakalaya na si Josie at namumuhay sa pagbabayad puri habang si Marites ay nasa kulungan pa rin. Habang buhay nilang dadalhin ang bigat ng kasalanang ito, mapapatawad kaya sila? Malamang ay hindi. Ang patay ay hindi na makapagsalita at ang mga buhay ay hindi makapagpatawad. Ang aral na iniiwan sa atin ng kasong ito ay malinaw. Una, mag-ingat sa mga taong pinakamalapit sa atin. Nagtiwala ang mag-asawa sa kanilang mga caregiver, ngunit ang tiwalang iyon ang naging lason. Ang mga matatanda ay partikular na vulnerable. Kailangan nila ng tulong at nalulungkot sila, kaya madali silang magtiwala, ngunit kailangan ng pag-iingat. Huwag na huwag ipagkakatiwala ang pamamahala ng yaman sa iba, kahit pamilya pa iyan o caregiver. Ikalawa, ginagawang halimaw ng kasakiman ang tao. Sina Marites at Josie ay marahil hindi masasamang tao sa simula,
Ngunit nang makita nila ang malaking pera, nagbago sila. Naging mas mahalaga ang pera kaysa sa tao. Kailangan din nating mag-ingat. Lahat tayo ay may kasakiman. Ngunit kung hindi natin ito kokontrolin, maaari rin tayong maging halimaw. Ikatlo, ang krimen ay laging nabubunyag. Nagplano sila ng isang perpektong krimen. Tinanggal ang ebidensya at pinag-isa ang salaysay, ngunit nahuli pa rin sila. Isang maliit na resibo, isang zaznam ng CCTV ang nagpabagsak sa kanila. Hindi maitatago ang krimen, lalabas at lalabas din ito. At panghuli, huli na ang pagsisisi. 25 taon na nagsisi si Josie, ganon din marahil si Marites. Ngunit hindi na maibabalik ng pagsisisi ang buhay ng mga namatay. Ang pagkakamali ay dapat iwasan bago pa ito magawa. Walang silbi ang pagsisisi kung huli na ang lahat. Ang mag-asawang Santos ay nakahimlay na ngayon sa isang sementeryo sa Tanay. Ang kanilang yaman ay napunta sa malalayong kamag-anak at ang kanilang bahay ay wala na. Ang natira na lang ay isang maliit na lapida. Ngunit ang kanilang kuwento ay nananatili, isang kuwentong nagbibigay sa atin ng babala. Kayo, ano ang tingin niyo sa kasong ito? Mapapatawad pa kaya ang dalawang salarin? O dapat ba nilang pasanin ang kanilang kasalanan habang buhay? At paano natin maiiwasan ang ganitong trahedya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Babasahin namin ang bawat isa. At kung mayroon kayong kakilalang matanda na namumuhay mag-isa, bigyan natin sila ng pansin. Ang maliit na pagmamalasakit ay maaaring makapigil sa isang malaking trahedya. Kung nakatulong sa inyo ang kwento ngayon, paki-like at subscribe po. Ang inyong suporta ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mga ganitong kwento. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa pakikinig.